Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po DD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Bakit tayo nagpulis? Opo, at saka iba po talagang atake niyan pagka ang pinag-uusapan po spiritual, no? Dahil siyempre, kung ikaw taong may konsensya, makonsensya ka talaga gumawa ng hindi maganda. No? At isipin mo na ang ginagawa mo ay para sa Diyos at para sa pamilya mo, para sa bayan. Kaya ang patron saint na sa mga Katoliko, kaya ang patron saint ng kapulisan ay si Saint Michael the Archangel. Yes kasi po. Talagang siya ang in-empower ng Diyos para usigin, di ba? Ang lahat ng mga kademonyohan. So, your disposition is a holy position. Yan ay calling. So, kailangan balik ka doon sa pinakapundasyon kung bakit. At may kinalaman espiritual. Kaya mabuhay, sir. Kaya, mga pastor, mabuhay. Maraming salamat sa guidance. Meron nga meeting yung mga pastor namin ngayon. Sabi ko, makinig na lang kayo doon sa report ni Sir Azurin. Baka na-showcase kayo doon. Opo. Sir, alam naman natin, sunod-sunod ang earthquake. Kamusta sila ang ating preparation sa ating disaster prevention activities? Yes, dire-diretso ang ating ang ating preparation, no. And of course, giving awareness like yung pagpo-post sa social media, no, ng warning, mga babala, mga anong dapat gawin, no, para sa ganun aware at alerto ang ating mga mamayan kung sakali magkaroon ng kalamidad like yung earthquake, yung yung pagbaha, no, bagyo, no. Kaya diretso ang pag-aming Oplan Bandilyo at pag-check namin ng mga equipment namin just in case na kailanganin, no, at wag naman sana, pero just in case na kailanganin, handa po ang ating kapulisan upang tumulong, maging katuwang ng ating mamayan para sa kanilang kaligtasan. Siyempre sa preemptive evacuation, no. Yan. Sir, may pinamimigay ba si Mayor Calderon na go bag? May mga kasi ibang mga bayan meron na. Opo, meron naman po at ang ating local government ng Angono ay napaka-supportive naman pagdating sa mga pangangailangan at kaligtasan, no, para sa kaligtasan ng ating mamayan sa Angono. Saka yung mga artwork. Opo. Yung mga artwork kailangan ma-preserve at mailagay sa mga tamang lugar diyan sa in case na bagbaha. Alam niyo naman, sir, ngayon hindi na lang yung mga lugar na usual binabaha dahil sa flood control. Pero yung mga lugar na yan, siyempre, lalo na kung ang lugar na yan art capital, yan, artist capital kasi ang Angono. Nandyan yung mga magagandang mga paintings at mga skulptura. Yes. No? Kaya dapat ma-preserve, sir. Yan, Yes po, ayan naman talagang secured naman yan. Kaya lang siyempre ang magiging priority natin of course yung buhay ng ating mga mamamayan, yung sila talaga ang priority natin na may alis muna doon sa lugar at may lagay sa safe na area. Outreach projects. Yes, sir. The outreach projects natin, sir, mga kamusta? Ayan, dire-diretso naman ang ating mga outreach project. Etong initiative na lang po talaga ng ating PNP to na kahit paano, this is a part na para magkaroon kami ng
magandang komunikasyon o relationship sa community, no? Kasi syempre when we do that, nandiyan na yung pagkakataon namin na makipagkwentuhan, alamin ko ano yung mga nagiging problema nila sa lugar. Kanya kasi ang atake dyan. Alamin mo kung ano yung nagiging concern nila doon sa area. Para sa ganun, yun ang bigyan mo ng focus. Para pagka nagawan mo ng paraan yan, no, napakalaking bagay niyan sa kanila. Naisipin nila, ay ang galing. Nagawa ng paraan ng ating local government through our PNP ang concern natin dito sa barangay o dito sa community. Ganun lagi ang atake niyan. Sabay, pamigay na rin ng ating information, education, and communication material. Opo, mga IEC material natin. Diretso naman po ang pamigay natin ng IEC material. Awareness yan, mga anti-criminality tips, no? Especially ngayon, mag-uundas na, no? Kailangan preparation na kami para sa undas, eh. At alam naman natin, pag undas, maraming namamasyal, marami nagbabakasyon, undas tips. Mga nag-iiwan ng mga bahay, na walang tao, sasabihin sa Facebook, ay, my day, we are now here, wala nang tao sa bahay. Opo. Yun nga po, isa rin yun sa mga undas tips na hindi nila kailangan sabihin yung kanilang mga whereabouts, no? Oo, yan ang kailangan natin gawin. Sir, ating infographics, of course, tuloy-tuloy pa rin sa inyong page. Sir, ano po ang page ng Angono, Facebook page? Ang Facebook page ng Angono Police. Yan po ang aming Facebook page, Angono Police. Punta lang po kayo sa PFB page ng Angono Police. Nandiyan po lahat ng mga impormasyon na kailangan nyo po malaman at mga karagdagang impormasyon na dapat pa ninyong malaman sa mga darating pa na mga aktibidades. Kung gusto nyo pong tawagan, numero 0998-598-5719. Ulitin po natin, 0998-598-5719. At ang isa pa pong numero ay 0977-274-4521. Ulitin po natin, 0977-274-4521. Yan po ang mga karagdagang presentasyon at impormasyon ng ating pong Angono Police Station. Sir, of course, hingang kulong kayo ng parting message at mga karagdagang paalala para sa ating mga kababayan at nakabuo na naman po tayo ng isang 30 minutos na very informative discussion dito po sa inyong accomplishment sa bayan ng Angono. Go ahead, sir. Yes po. Unang-una sa lahat, nagpasalamat po ako sa inyo, Sir Mike Datuin, sa pagkakataon na ito na ibinigay niyo para ay paano magkaroon kami ng pagkakataon na ipahayag at bigyan ng awareness ang ating mamayan sa Angono, no? Hindi lang sa Angot, sa buong probinsya ng Rizal. At ang ating kapulisan sa buong Rizal, partikular sa Angono, ay laging handang tumulong, magserbisyo para sa kaligtasan ng ating mamayan. At ako po ay nagpapasalamat, no, sa ngalan ng ating Provincial Director na si Police Colonel Feliteo Gonsalgo at ang ating Regional Director, of course, na si Police Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas. At kami po ay laging handa, no, dahil ang gusto ng Angono Police, ang mamayan ng Angono ay laging ligtas. Basta police, ano ba yan? Paano ba yung sabi? Basta ang gusto ng police, ligtas ka. Ang gusto ng mga taga-Angono, Angono Police, ligtas ang mga taga-Angono. Mabuhay ka, sir! Lieutenant Ariel Azurin, sir. May snappy salute. Mabuhay ka, sir. Maraming salamat po, Sir Mike. Police Lieutenant Colonel Ariel Azurin, Angono Municipal Police Station, Chief of Police. Yan po ang panayam natin sa Chief of Police ng Angono. Maraming salamat po, sir. As always, talaga napaka-informative ng ating mga panayam sa inyo. Susunod ang ating panayam o magiging panayam sa Chief of Police ng Antipolo. Ano ba ito?
compact police station o city police station. Yan ang ating mga kapanayam ngayon. Magbabalik ang Angel de la Guardia. Narito ang makabuluhan at siksik na talakayan. Ang programang may puso at kapupulutan ng aral. Ukol sa seguridad at kaligtasan. Umaksyon, maging alerto. Angel de la Guardia. Blaze Records. Easy. Isang masaya, mapayapa at tignan sa araw Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa'yo. Nabati natin ang lahat ng mga Pinoy all over the world. Nasa Amerika, nasa Europa, UAE, Qatar, lahat ng iyong hirap at masakit ay merong sagot. ating kakwantyahan, itong dalawan, kapulisan, kakibat sa public safety, peace and order, mga empleyado ng pamahalaan, mga ordinaryong manggagawa, may kapansanan ka man o wala, ang ating mga kabataan o ang ating mga tinatawag millennial. Mula po sa amin dito sa programa Angel de la Guardia, ang programa para sa Guardiang Pilipino, karapatan ng mga manggagawang tagaligtas at lahat ng manggagawang Pilipino ukol sa kaligtasan at kagandahan. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Angel de la National Guardia. Security Community, whole of government and whole of society working together para ayusin yung intergenerational problem na yan. Si Chairman mismo nagpunta to see ginagawa ng mga tropa ng mandato, mag-check ng mga drivers, lalong-lalo na yung mga babiyahe na malayo. Ako po ang inyong lingkod, Mike Laguardia, datuhin, nagbabalita, naghahayag at naglilingkod para sa kaligtasan at kapayapaan ng bawat mga. Sa mga mata mo, di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Angel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Angel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Angel de la Guardia. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Pupunasan ko ang luha sa mga mata mo. Di ka na magdurusa pagkat ako magsisilbi sa iyong Angel de la Guardia. Seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ang loob at magtiwala dahil lahat tayo ay may Angel de la Guardia. Oy, mabuhay at maraming salamat kay Ligaya Vitalis watching from Angono MPS, Khalil Josh Lopez, RPSPU 2, Sir, Ma'am, mabuhay, Ariel Taginod also from RPSPU 2, Kid Rock Dels Antiques, good evening Sir, Ma'am, watching from RPSPU 10, Zeus Fox watching from RPSPU 10, Sir, kay Boss Edward Mahusay, mabuhay ka, Ngono Rizal, Darak, RPSPU 10, God bless, PNP, Joel Tolentino, Angono Police Station, Ligaya Vitales, Manuel Tangkekan, watching from Angono Rizal, Buds D40, Baras MPS, Janet Pelingan, Dakay Og, Yatski Sabski, good job, Angono Police, Renz John Santos, Lane Lash, at Hari Roman Scholars Nakarangu ng Region 12 naman, at kay Banyot from RPSPU 10. Mabuhay, maraming salamat sa inyong pakikinig ha. Mga kuya, mga ate, mga bro, mga sis, maraming salamat sa inyo. Ngayon po, atin na po mga kapanayam, mga Chief of Police ng Antipolo City. Walang iba kung hindi si Police Lieutenant Colonel Garcia, sir. Mabuhay, welcome to the program. Yes po, magandang gabi po Sir Mike Laguardia, Datuin, at sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programa po ng Angel de la Guardia.
Magandang gabi po. Sir, thank you, sir. Isa pong karangalan, sir, and welcome to the program. I think this is the first time, sir, no? At Yes, sana po yung ating first time ay good first time. Huwag tayong mag-alala, sir. Magkakasama tayo sa peace and order. Yes, sir. Sir, mabuhay. At brief background there, sir. Baka pwede pong ma-share. Are you a member, sir, of the Philippine National Police Academy? Yes, sir. I'm a member of PNPA Umansilang Class of 2008 po. Ito po, first time ko rin pong humawak ng police station. At kakalabas ko lang din po kasi sa PNP Special Action Force. Nag-serve po ako rin doon ng 16 years and 5 months. And then, yun po, nakapag-company commander po tayo doon. Dito po din ako na-deploy noon sa Rizal. Dito po tayo nakapag-commanding officer na way back year 2014 to 2015. Then, nakapag-battalion commander po tayo sa Eastern Visayas. Then, after po noon, nakapag-deputy po ako ng Operations Management Division ng Special Action Force. At ayun po, nabigyan naman po tayo ng pagkakataon na makalabas po ng SAF. So, after po noon, na-assign po ako ng 10 months sa Regional Operation Division, kung saan po hinawakan ko po yung tatlong section, yung Regional Tactical Operation Center, Regional Command Center, and yung Regional Election Monitoring Action Center, kung saan po naging generally peaceful naman po yung ating nakaraang election po. Yun. Sir, meron akong hinahanap. Ewan ko kung class 2008 yan eh. Namimiss ko na eh. Dalawa na yata anak eh. Si Sir Amogis. Di ko alam, sir, kung kailan nyo. Si Sir Amogis po ay direct upper class ko po. But classmate ko po siya sa commando, sa SAP commando. Yes, sir. Di ko alam. Masyado yata nag-i-enjoy sa pagiging ama eh. Family man po. Family man, sir. Family man. Ewan ko kung malaki na yung kanyang, alam ko, nasa Kramis siya. Hindi ko lang alam kung saan na siya naka-assign ngayon. Pero from what I heard, oo, sir, at regards daw. Regards, Sir Amogis, mabuhay ka. So, sir, break in. Kamusta, sir, ang ating stint sa Antipolo? I know fresh ang iyong pagiging Chief of Police ng Antipolo. Kaya, sir, bigyan na lang kita, sir, ng justice. Read us in dito sa inyong accomplishment report, sir. Yes, sir. Sir, yun po. Una po sa lahat, yun po, yung paghahawak po nitong Antipolo component City Police Station ay very challenging since ito po yung pinaka most populous component city sa buong Calabarzon and 7 most populous component city sa buong bansa po. So sa background po, to give you brief background, ito pong Antipolo City ay may 16 barangays. With total population based po sa census natin ng taong ito, 946,687. So yung total strength po natin ay 233, kung saan po ay 226 yung PNCOs and 7 po ang mga opisyal. So yung police to population ratio po natin sa ngayon ay 1:4,063. So, ang atin pong intervention dito para mas mabantayan po ang ating community ay active naman po dito yung ating mga force multiplier. Sa ngayon po, sir, ma'am, ay meron po tayong existing na 12 force multipliers group. And yung dalawa naman po ay for signing of MOA na rin. So napakalaking tulong po ng ating force multiplier na kasama po natin sa mga basic po natin trabaho, pagpapatrolya,
yung basic po nilang trabaho sa bibigay ng information po sa atin. Ganun na rin po, lagi natin pong, dahil 1 month pa lang po ako ditong mahigit, ay talaga po yung mga activity natin dito sa barangay ay talagang pinupuntahan po natin kasi alam po natin na ang barangay is the, kumbaga, primary, kumbaga, the smallest unit. Kung ang pamilya nga po yung smallest unit, nandyan po sa barangay yon. So, sa pakikipag-engage po sa mga tao sa barangay, ay malalaman po natin talaga yung root cause ng problema po dito sa ating community. So, yun po. Sir, kamusta po ang ating campaign against illegal drugs? Yes, sir. Sa campaign against illegal drugs po natin, for third quarter po, we have a total of 40 operations conducted, wherein 47 po yung na-aresto natin. Dun sa 47 arrested ay meron po tayong 39 na pushers and 8 users. Ang nakonfiskal po natin na shabu ay 169.50 grams with standard drug price. Correction lang po to. Yung standard drug price po natin dyan ay 1,152,600. Then sa marijuana po, meron po tayo na kumpiska na 32.33 grams with a standard drug price of 3,879 pesos. Yan. Sir, dyan naman po sa... Loose firearms tayo, sir? Yes, sir. Sa our campaign against loose firearm, we have a total of 7 operations conducted, wherein 6 po yung ating aresto, yung isa po ay at large, at tuloy-tuloy po yung ating follow-up operation po dyan. Meron po tayong kinreate dito na follow-up investigation team sa mga kaso para mas matutukan po natin ang mga kaso na kamukha po niyan. At meron po tayong total of 14 firearms confiscated and 38 ammunition po. Sir, and, wanted person. Yes, sir. For our campaign against wanted person, sir, we have a total of 90 categorized as other wanted persons, 48 most wanted persons, 12 regional level, 8 provincial level, and city 28 city level with a total of 138 wanted persons arrested po. And for information po, sir, ito pong ating Antipolo Component City Police Station ay laging nagna-number 1 po in terms of arrest of wanted persons. Sa katunayan nga po, kanina nanonood po ako dun sa presentation po ni Sir Asurin ng Angono po. Idol po natin yan. At tayo po ay nagpapagabay po kay Sir sa ating mga senior dito dahil since atin nga pong first time to, tayo po ay naniniwala na yung mas eksperyensado ay mas magandang pakinggan ang kanilang mga istorya at dito po tayo matututo. Kanina ang intro agad po ni Sir ay yung kanila awards po, sir. Next time po atin pong tutularin yung Sir. China-challenge ka, sir. Yes, sir. Yes, sir. Actually po, sir, noong ito po, kinuha ko na nga po itong certificate natin. Noong last Monday lang po, sir, na-awardan po ang ating police station as top 1 contributor po. Hapon? Yes, sir. Kahapon po. Hapon lang? Yes, sir. Top 1 contributor po. Halatang hindi ka na natutulog, ha? Opo, sir. Top 1 contributor po tayo na awardan sa 3-day warrant. Opo. Then, noong last week po, na-awardan naman po tayo na top 2 naman po tayo. Top 2 performing police station for city
and Class A municipalities. With outstanding accomplishment po during the provincial simultaneous anti-criminality law enforcement operations. So sumunod po tayo sa municipality of Taytay, sa pangunguna po naman ni Sir Solero. Ayan, idol din po natin yan, sir. Idol din po natin. Okay lang po mag-number 2 tayo. Mag-second po tayo kay Sir at talagang napakasipag po niyan. So mga idol po natin yan, sir. Yes, sir. Kaso may narinig ako Sabi ko, dapat Christmas magkikita-kita pa tayo, ha? Yan ang yan ang dapat kay Sir, di ba, narinig ko kasi kay baka kasi taga-Taytay ako So dapat na direct benefactor kami ni Sir Solero. Kaya dapat makikita namin itong mga accomplishments na ito at mapapasalamatan namin siya sa Christmas na as Chief of Police of Taytay pa rin. Ayan, ako na may walang sinasabi. Ang akin lang baka lang para mas Pero kasi hindi naman natin na mababawal kasi ang promosyon ay promosyon. Hindi rin natin pwede ipagkait sa mga ating mga kasamahan na opisyal ng ating kalunsuran. Ganun ho talaga. If you're doing well, you are rewarded well. Ganun talaga, sir? Yes, sir. At deserving yan si Sir Solero po. Diba? Opo. Yung mga officers naman po natin come and go. But sa kalidad po ng liderato po ni Sir Solero, baka naman po aabot ng Pasko. Yes, sir. May naririnig akong mga anghel na nagsasabing aabot daw Yes, sir. Mabait yan si Sir Gonzalo. Yes, sir. Yes, sir. Mabuhay ka, Sir PD. Mabuhay ka. Yes, sir. Napakabait at saka napakagaling, sir. Napakagaling. Oo. Tsaka kung mayroon akong pwedeng i-garantiya, ito yan. Hindi yan corrupt. Yan, ako'y may patunay kung bakit meron tayong inside the story na kaya alam kong yan ay malabo sa isang taong katulad ni Sir Gonzalo. Baka mamaya, baka malakas pa mag-abono yan Opo, sir. Tama po kayo dyan, sir. Yung pagkatao po ng ating butihing provincial director ay napaka-ayos po. Napaka-ayos. Kaya kami nga po sa mga activity, pag nagkakausap-usap ng mga officers, mga COPs, ay talagang yung full support po namin kay sir. Kasi iba po yung respect, sir, sa isang leader. Correct. Iba po yung respeto pag usapang ganyan po ay talagang kahit kami po apektado kung ano man po ang pero na full support po kami para may pagpatuloy po niya at may pakita pa ang kanyang kakayahan na napakagaling po. Diyan, maraming challenges dito na magaganda sa Rizal. At lalo tigit dyan sa iyong inuupuan sa Antipolo. Yes, sir. Baka makita mo pa dyan yung sir, ni Sir Abrasado. Baka may mga tips pa sa mga naiwan dyan. Katulad ng mga push button technologies niya dyan. Magaling sa high-tech yan si Sir Abrasado. Yes, Upper class mo rin, sir, no? Sir Abrasado? Sir, Police Lieutenant Colonel June Abrasado is my classmate, sir. Yun, no? Di ba? Yes, sir. And that is why the time po na nabalitaan ko po na dito ko inalagay, sir, ay nagpa-brief po ako sa kanya. And, yes, sir. Hindi lang po sa kanya, pati po sa mga former COPs po dito. Si Sir Manungdo. Yes, sir. Kay Sir Manungdo po. Kay Sir Banawagan. Kay Sir tawag ko dyan kay Sir Manungdo, si Sir Update. Kasi mabilis siyang mag-update. Talagang pag may pumutok, talagang tuwan-tuwa media sa kanya Kasi pag may balita, hindi nahuhuli ang media. Alam kagad ng taong bayan. Which is another good thing, no? The challenges are how fast can you be in adapting to technology, in using technology as your countermeasure or your mitigation para sa iyong handicap sa iyong deployment of manpower. Okay. So you're making use also of our NGOs
that's another initiative. Pero malaking bagay ang technology. Kaya napakaganda no na sana ma-adapt din siya. Plus yung both technology kasi nagamit ni Sir Manungdo yung technology in his favor by informing the public the soonest. Si Sir Abrasado naman, please correct me if I'm wrong, sir. Si Sir Abrasado naman nagamit niya yung technology to his advantage by using it as a foresight tool. Tama ba yun, sir? Pwede, di ba? Yes, sir. Ayan mga napakagaling na talent ng mga sinundan mo, sir. Yeah, yes, sorry, sir, big shoe to fill ka. Yes, sir. And yun nga po, naulit yun nga po yung... pero balita ko, sir, pag SAP, ready for challenge eh. Yes, sir. Ako po tayo. Lagi po tayong nakahanda sa mga challenges at like po natin ang mga ganyan, sir. Yes, sir. Opo. So, yun po. Sir, kamusta ang ating mga initiatives? Punta na tayo sa ating mga project initiatives. Speaking of technology and the talents of the past officers na iyong tinanong or nagpa-counsel ka, kamusta, sir, ang ating initiatives ngayon? Opo, yun nga po, speaking of projects and initiatives, at naulit nyo nga rin po yung isang project na inilunsad po ng aking classmate, si Lieutenant Colonel Abrasado. Ini-reintroduce ko po ito kasi napakaganda po ito, yung 1 SMS button po. Sa 1 SMS button po tayo. Kasi ito po, itong 1 SMS button po is a community-based initiative and project of this station na nakadesign po para mas mapalakas, mapatibay ang communication po between, siyempre, sa ating public and sa police through single text message reporting system po. So application po to. Ayan po, yung mga activity na yan, mismong tayo po ang umiikot sa mga business and financial establishments to check kung serviceable pa or active pa yung kanilang 1 SMS button. Opo. So yung may mga ilan na active pa rin po. Yung iba ay hindi na pero atin pong activate. Ayos, yes sir. Ina-activate po natin, sir. At then sinusubukan na rin po natin kung okay po siyang gamitin. Napakaganda po. Kasi ang sabi ko nga po sa kanila, dito sa 1 SMS button, ang kagandahan, kunwari may dumating na magnanakaw. For instance, sabihin natin sa convenience store, hindi ka nagaganito po eh. Kasi kung gumanito ka sa cellphone, ay prone ka sa magnanakaw para ikaw ang tirahin. Unlike doon na pindutin mo lang, alarma na. Ibigay yung message, yung location mo, may babato at kung ano yung assistance kasi nakasave na po ron eh. For instance, yung convenience store, need police assistance along ganitong lugar. Kung sino po pinakamalapit na patroller, punta agad po doon ng tropa. Yun. Congratulations, sir. Yeah. Yes, sir. Next po, ito po Project Tipulo. Ito po, bago lang po ito. Dito po sa Project Tipulo, naka-anchor po ito sa ating NAPOLCOM program, yung Community Service-Oriented Policing, kung saan po mas pinapaigting natin yung collaborative works ng ating kapulisan, ng ating local government units, and especially yung community po natin. So may mga activity na po tayo na pasok po dito sa project na ito. Nakikita po natin na napakaganda. Nandito na lahat yung trabaho ng ating kapulisan po in maintaining peace and order. The same time sa crime prevention po at saka yung sa crime solution. Kasi yung kunwari, nangailangan po tayo, kunwari may activity po tayo, outreach, sabihin natin po outreach sa isang park-lang areas. May kakulangan po tayo sa ipapaabot na serbisyo po dun sa lugar na yon. So pwede po tayong mag-tap ng tulong sa ating LGUs, mga stakeholders. Then syempre yung community, makakatulong po yan. Doon na lang especially sa security, yung mga force multiplier po natin. At saka yung sa organizer po.
So mas mapapaganda at mapapaganda, mas magiging organisado at mapapabilis ang pagbibigay po ng serbisyo sa ating mga kababayan, sir. Opo. Then ito po, yung last po, yung Project Sunny Puwersa. Ito po, inadapt ko rin po ito kay Sir Manongdo. Kay Sir Manongdo po. Pero ginawa po natin 2.0. Yeah. Sunny Puwersa 2.0. Bakit po? Kasi naniniwala po tayo na at talaga po, totoo na dahil sa kakulangan po ng ating kapulisan dito. Kapulisan, correct. Ng force multiplier. And yan po, meron po tayong yung ginawa po dyan ni Sir, yung mga nag-duty, kapag bigay ka ng 200 hours patrol duty, bibigyan ka po ng patch. Gusto po yan ng mga... Nakapasa ka na ng OJT. Yes, sir. Parang ano po. Parang ka na nag-intern. Yes, sir. Yung po mga patches na yan, may certain hours patrol duty rendered po ang ating mga kasamahan po sa pagpapatupad po ng kapayapaan po dito sa Antipolo. So, ginawa po natin 2.0 kasi mas nagkukan po tayo, nagkukonvince pa tayo na mag-create pa ng other force multiplier group. Applicable ba yan, sir, sa grupo? Yung mismong group organizer ng isang force multiplier? Yes po. Yes po. Si association din ba ay nabibigyan ng kredito ng ganitong number of kasi sila ay nag-aayos ng deployment Sino ang naka-duty, sino ang di ba? So parang sana ang point ko, sir, is kapag may 1 taon or 3 months, 6 months, 9 months na tumutulong sa iyo si NGO, na mo-motivate naman si NGO. Yes. Kasi nakikita yung kanya ako. Paminsan kasi, sir, alam niyo sa mga volunteer, ang gusto lang nila, mapasalamatan sila. Wala nang award, mapansin lang na sila ay produktibong tao sa komunidad. Minsan okay na, sir. Yes po. Pagluluto ka pa ng pansit. Yes po. Yes po. Kaya, yun nga po dito sa 2.0, sir. Sa totoo lang, sir, tayo po ay like na like talaga natin na yan po, nasa ganda yan, tayo. Lumabas tayo sa kalsada at maki-connect po talaga sa kanila. Makipag-usap, then, kahit abutan lang ng, bro, ilang kayo dyan, pang kape, ganun lang po, simpleng ganun. Tapos, yun po talaga ang kasi yung connection, iba talaga, sir. Diyan nabibuild yung trust and confidence and camaraderie. Basic, sir. And sila na mismo kukusa. Bagong lipat yan din Simula nang lumipat kayo, nagkakagulo dito. Yan. Yeah. May maituturo agad. Yes po. At kung po talaga tayo, sir, yung sa mga previous natin accomplishment po ay marami ay ang information ay galing po sa kanila. So, effective and efficient po. At doon po sa awarding ay talaga pong halos every Monday flag racing ay sabi ko nga, kailangan bukod sa mga tropa, yung force multiplier natin, tsaka yung mga stakeholder, ay meron tayo talagang ma-awardan. Lalo na yung significant, yung kanilang participation, yung effort, at saka yung accomplishment na naging part po sila. So kailangan talaga nating i-recognize sa mga ganaang bagay po. Yan so, sir, yan matutuwa ang tao. Marami sa mga miyembro ng community groups ng Antipolo, sir. Yan lang ang hangad. Kaya sila marami dyan, sir. Napakaraming community groups dyan. Baka hindi lang nyo napapansin. Yung mga homeowners lang, ang dami niyan dyan. Yes, sir. Mga HOA groups. Sila parang balanghay na yan, sir. Yes, sir. Actually, sir, yung homeowners natin, sir, ito, sir, teka lang po, ha? May kukanan ako. Sige, sir. Lalo na, sir, yung mga dumudugsong ng papuntang Marikina. Yan, yes, marami sila dyan. Sila Kupang, sila... Ay, nako, ang dami nila dyan, sir. Ito po, sir,
2 weeks ago during traditional Monday flag raising din po, nagpunta po dito mismo yung Federation of Hope Owners Association of Antipolo City. Sa panguna po ng kanilang chairman at city administrator po, Attorney Henry Arosantina, at tayo po ay nabigyan ng certificate of recognition. At the same time, nagpalitan lang din po tayo, binigyan din po natin sila ng certificate of recognition sa pakikiisa po nila sa atin. Ito po yun, sir. So, wow, congratulations. Yes, sir. Yan. Hindi ko po na isama, pati ito po yung kanina, yung nabanggit ko kasi na-challenge ako sa ginawa ni Sir Asurin po, ng Amono. Alam mo na, Sir Henry, ha? Ano ba tawag sa iyo? Sir Mark or Sir Henry? Sir Mark Henry po, kasi kayo, sir, di ba? Mark na lang po. Mark na lang po. So, alam mo na, sir, ha? Ang bungad mo, sir, yung slide na puro award. Yes, sir. Yes, sir. Sir, mabuhay kayo at we hope that, of course, with the community empowerment behind you, sir, which is the very key of crime prevention, talagang, sir, or community policing, sir, Antipolo is the best kasi lahat yan nagkakaisa, lalo na pag mahal na araw, saka Pasko. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Welcome to Antipolo. Welcome to Rizal. At mabuhay kayo, sir. And we wish you all the best. Sir, with all of these accomplishments and informations that you have shared, sadly, ang aking palatuntunan na 1 oras lamang, I'll see you in the next round. Umiikot naman tayo, sir, palagi. At palagi tayo may oras para sa Antipolo, lalo tigit sa nag-iisang city police station ng Rizal. I'll see you again. But before that, sir, I'm giving you the floor. Please, your parting message, mga huling paalala o imbitasyon para sa leadership o liderato ng inyong Chief of Police ng Antipolo, sir. Go ahead. Yes, sir. Una po sa lahat, salamat po, Sir Mike, Laguardia Datuing, sa pagbibigay po sa amin ng oras para maipabot po ang aming accomplishments. At syempre po, sa pangunguna po ng ating Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Duhay Lucas, at sa atin pong Provincial Director, Police Colonel Peloteo E. Gonzalgo. Kami po dito sa Antipolo Component City Police Station ay nananawagan at ininformahan po kayo na sa bawat isa po sa ating komunidad, makiisa po tayo na sa ating adhikain para sa isang mapayapa at maayos na pamayanan. Ang tagumpay po ng ating kampanya ay hindi lang po nakasalalay sa inyong pulis, kundi sa pakikiisa ng bawat isa po sa ating community. So ipagpatuloy po natin ang pagiging mapagmatsyag, makialam po sa mga isyung panlipunan, at higit sa lahat maging ehemplo po tayo ng disiplina at malasakit sa ating kapwa. So sama-sama po nating itaguyod ang isang ligtas at maunlad na kinabukasan para po sa susunod po na henerasyon sa ating mga anak. Sa ngalan po ng buong PNP at ng Antipolo Component City Police Station, kami po, makakaasa po kayo na kami po ay maglilingkod ng tapat, with professionalism and with integrity para po sa ating bayan. So, yun lang po. Lagi po nating maalala na lagi nating inculcate sa ating mind na sa bagong Pilipinas po, ang gusto po ng Antipolo Component City Police Station, ang bawat isa ay ligtas. So, salamat po, sir. God bless us all po. Welcome, sir. Police Lieutenant Colonel Mark Henry Garcia, Antipolo City Police Station Chief. Mabuhay, sir, and best regards sa lahat, lalo tigit sa Team Antipolo CPS. Yan ang ating panayam sa bagong hepe ng Antipolo. Narinig naman ninyo, talagang challenging. So, kung gusto mong maging kriminal sa Antipolo, good luck ka. SAP Commando yan. Good luck sa'yo, Brad. O kung sino ka man.
So baka humanap ka na ng ibang lugar. So mabuhay sa ating mga nakapanayam ngayon, ng mga Chief of Police ng Rizal. As always, siyempre, we wish them all God's blessing and guidance sa kanilang patuloy na patnubay at pagiging leader at hepe ng kanilang mga lungsod. Mabuhay ang Alliance of Security and Safety Practitioners for Innovation, Response and Empowerment, Association of Certified Security Risk Management Specialists, Campus Security and Safety Management Alliance of the Philippines, Security Guards Association of the Philippines 59ers, Philippine Investigative Media Alliance, si Dakma Riders Group at Lagkag RWBJ, Rizal PNP Press Corps, DWDD Broadcasters Group, Taytay Security Action Force, Anti-Crime, Anti-Poverty, Bantay Lawa, Taytay Rizal, Taytay Municipal Police Advisory Council, Philippine Guardians Magdiwang Legionnaire, mga Maharlikan Tigers International Fraternity and Sorority, mabuhay mga lakan, at ang ating Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Region 23. Ang lahat ay inayayahan ng ating PNP, Police Security Protection Group Director, Police Brigadier General Guzman, at ang lahat ng executive officers through its Public Information Officer, Police Major Evangeline Molina, PNP PSPG, at ng Team PNP PSPG. Advisory Group mula sa aming chairman na si Dr. Reyes Romero II at ng mga members nito along with my partner co-advisory group member Louis Domingo, to join us every Thursdays at 7 p.m. here at La Guardia News Online sa Bastas PSPG. Trustworthy. At ang lahat ay inaiyahan din ng ating Rizal Police Provincial Director, Police Colonel Feleteo Gonzalgo, at ang lahat at ng kanyang mga executive officers, especially our Rizal Police Provincial Office, Public Information Office, staff and officers, along with all the chiefs of police, Ma'am Marisol Taktakin, headed by Ma'am Marisol Taktakin, at lahat ng chiefs of police and PCR officers, men and women of all 14 police stations of Rizal, wishes to remind everyone to join us every Tuesdays at 7 p.m. here at La Guardia News Online sa Usapang May Diwa, Seguridad at Kaligtasan, Serbisyo Publiko with team effort na may kalingang Rizal PNP. Huwag po kalimutan, tayo po ay may replay broadcast every Saturdays at 3 p.m. via DWDD 1134 kHz AFP Radio, or sa inyo pong mga cellphones, pwede naman po at AFP Radio FB page. Binabati po natin ang lahat ng mga miyembro ng DWDD Broadcasters Group, lahat ng technical staff ng DWDD 1134 kHz AFP Radio Group, at ang lahat ng through our MCAB Commander and Station Manager, Colonel Francel Margaret Padilla, through the command leadership of the new CRS AFP Commander, Major General Oliver Makiling, Philippine Army. Kaya't tulad po ng lahat ng kwentuhan o usapan, tayo po'y palaging may umpisa at may katapusan. Naway marami po tayong napulot na aral at magagandang halimbawa at storya na magsisilbing handang gabay sa atin sa lahat ng hamon sa buhay. Tandaan po natin, pag tama ang kaalaman, tiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan. Ito po muli ang inyong lingkod. Nagpapaalam at nag-aayaya na sa susunod na broadcast po natin muli tuwing alas 7 ng gabi. Dito pa rin sa La Guardia News Online FB page at sa parehong impilan ng Armed Forces Radio sa DWDD 1134 kHz AM radio every Saturdays from 3 to 4 p.m. and all its social media accounts at AFP Radio, Mike La Guardia The Twin, Angel de La Guardia, Mike The Twin, La Guardia News, at Angel de La Guardia by Mike The Twin YouTube channel. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Mike La Guardia, The Twin, nagsasabi at nagpapaalala sa ating lahat na ang seguridad at kaligtasan ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Mapasaan ka man, lakasan ng loob at magtiwala. Dahil lahat po tayo ay may Angel de La Guardia. Maraming po salamat. See you next programming. Mabuhay at magandang gabi.
bayan, sariling kalayaan ay kinalimutan. Sana'y upang mapapilan sa hukbo ng sandata. Mahal sa buhay ay nilisan dahil sa pangarap na maglingkod sa inang bayan. Kapayapaan ang bitin, sakripisyo ng bawat sundalo. Buhay ay laging nasa peligro sa panahon ng digmaan, lumalaban na may tapang, iaalay ang sariling buhay para sa kabayanihan. Napasok ako ng sundalo is sigaw Bernos kasi hindi ko talagang pinapangarap talaga na magiging sa unang buhay pagdating ko dito. Una yung talagang may sumisigaw na makarating pa lang kasi na-shocking na gusto ko nang umayaw. Para sa bayan, sino pa ang tungkulin ay gagampanan? Ito ang panata ng isang away na hindi kalilimutan. Hirap at pagod ay lalampasan dahil sa pangarap na makamit ang kapayapaan. Kapayapaan ang bitin, sakripisyo ng bawat sundalo. Buhay ay laging nasa peligro sa panahon ng digmaan, lumalaban na may tapang, iaalay ang sariling buhay para sa kabayanihan. Sakripisyo ng bawat sundalo. Buhay ay laging nasa serbisyo sa panahon ng digmaan, lumalaban na may tapang, iaalay ang sariling buhay para sa kabayanihan. Iaalay ang sariling buhay para sa kabayanihan. Iaalay ang sariling buhay para sa kabayanihan. Kapayapaan. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.